So hello mga coins, mapagpalang araw po sa ating lahat. So yun, maraming salamat mga coins sa mga nakapanood po ng ating last content. So ito po yun. So yun mga coins, nirika po natin dyan yung ating barya na 2006 na hard to find. So panoorin po ninyo yan. And yun, para mas makita po ninyo kung bakit po naging hard to find yung barya po na yan. So yun mga coins, maraming salamat sa pagsuporta po ninyo sa ating YouTube channel. So sa mga top commenter po natin, maraming salamat din po. And dun sa member natin, yun. Nais ko lang din po magpasalamat kay Ma'am Miyaka and kay Sir Oriel. So maraming salamat po sa suporta po na ibinibigay niyo po sa ating YouTube channel. So thank you. And then syempre sa mga magandang comment po ninyo. So ito po yung mga madalas nating top commenter po natin dito sa YouTube channel natin. So ito po yung comment po ni Ma'am Sophia. So ito po. So yun, basahin po natin, napakalinaw na paliwanag. The best ka talaga, bossing. So yun, thank you ma'am sa suporta po na binibigay po ninyo sa ating YouTube channel. So yun, maraming salamat. And ito po, yan po. Yan po yung comment ni Sir Oriel na isa po nating member. Yan, napaka-solid ng hard to find na 2006 Mac. Sana all may hard to find coins. Soon makaka-hunt din tayo and thank you and God bless. So yun, mga coins, kung gusto niyo po makahunt din po ng mga hard to find na barya. So may paraan po yan, may ways po yan para makahunt po tayo or makakuha po tayo ng mga baryan po na yan. So unang paraan po na pwede niyo pong gawin is syempre mag-hunt po tayo. Mag-sort po tayo ng barya na sa ganun po, yun, makahanap po tayo ng sinasabi nilang hard to find. So, second option po natin is yun nga po, bumili po tayo sa mga post sa FB. So, make sure lang po kung bibili po tayo ng barya na katulad niyan, syempre hindi naman po mura yan. So, unang-una, pa-legit check nyo po. Yan po yung unang-una. Pangalawa, syempre maging sigurista po tayo. Syempre mahirap sa panahon ngayon. Syempre hindi naman natin pinupulit yung pera na yan na ibibili po natin ng barya. So yun, una is hunt. Then pangalawa po, yun nga po, pagbili sa mga post sa FB. So pangatlo po is pagsali sa mga raffle. So may mga ka-coins tayo nagpaparapol po niyan. So pinaparapol nila yung mga hard to find, yung mga barya po na masasabi kong medyo pricey. So sa mga ibang collector po natin, syempre tataya po yan sila. So niraraffle po yan mga coins. It's either loto, sa loto po kukuha ng number or bibingguhin po yan. So yun, maraming paraan. So may tatlong paraan para makakuha ng mga hard to find coins yan. So kung medyo interesado kayo, so marami yan sa ating FB account. So yun, thank you Sir Oriel sa suporta po na inyong ibinibigay sa ating YouTube channel. So ito po, nag-comment pa rin po si Bossing. So ito po, si Sir Rolly. Yan, the best info talaga mga topic mo, sir. So yun, thank you mga coins sa suporta sa mga comment po na ganyan. So yun, nakakaboost po yan ng ating syempre nakakagana lalo. So maraming salamat sa suporta na binibigay ninyo. So yun mga coins, in this video ating talakayin itong 1 piso na masasabi ko na sobrang solid. So possible ito yung new variant. So yun, wag natin masyadong patagalin, pahabain. So yun, alamin po natin yung bariyang ito. So tara, let's go. So hello mga coins, mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. So yun, bago tayo mag-start mga coins, nais ko lang po sagutin yung mga bossing natin. So yun, nais ko lang po tugunan din po yung katanungan ni Sir Joseph. So ito po. Yan. So
So yan po, basahin po natin. God bless po Sir Mac. Salamat at nakapag-content na naman po kayo, sir. Pwede po bang makabili ng 1 piso BSP frame? Salamat po. Yun. So yun mga kuya, nag-chat sa atin si Bossing Joseph. So yun, nareplyan po natin siya, and then napakabait po niya. Sabi niya nga po sa akin kung meron daw po akong oras, so pwede ko daw po ba siyang bisitahin doon sa place po niya, na sa ganun po maiabot niya po sa akin yung mga barya na yun, mga 25 cents. Sabi ko nga po sa kanya, sige po sir, pag may time yan, pasyalan po natin. Alam niyo naman po, bukod sa medyo busy po ako, syempre malayo po yan. Taga Manila po si sir. So yun, tanong niya po sa akin kung saan daw po makakabili ng mga frame na ipinapakita po natin. So ito, ano rin po ito, katanungan din po ni Bossing. So ito po. So kung napapanood niyo po yung YouTube channel ni Sir Coins TV, so nag-comment po siya dun sa ating content. So yun, basahin po natin. Boss, magkano yung frame mo? Ganyan po ang gusto ko eh. Kasama yung coin capsule. Kung nagbebenta daw po ako at kung magkano. So yan mga coins, sa mga interesado, sa mga gusto nung frame na lagi nating ipinapakita dito sa ating YouTube channel, so kontakin nyo lang po ito si sir. So ito po. So yan, makikita nyo dyan mga coins, marami po si Sir Adrian, or tinatawag nila na si Bossing na lang yan. So marami po siyang mga frame, so pwede po kayo magpa-customize dyan. So makikita nyo dyan mga coins, napakadami po niyang frame. So yun po, pwede nyo po siyang ipa-customize as mi capsule, so katulad po nung sa akin. So pwede rin po na yun nga po, yung dinidikit katulad po nung nakagawian po. So yun, para sa akin kasi mas okay yung bukod dun sa inilalagay na lang po siya dun sa may hole, is naka-capsule. So para mas protektado. So para mas okay din, and para mas magandang tignan. So may mga example po tayo ng mga barya na nakalagay din lang din po dun sa may hole niya. So ito po. So katulad po nito, yung mga set po natin is nakalagay lang po yan dyan sa may, sa may butas. May butas po siya. Tapos in-insert lang po natin yung mga barya. So parang ganito rin po. Yan. So ito po yung mga regular po, yung nakadikit lang. So pangit. Para sa akin pangit po yan. So yan, may mga remaining pa tayong hard to find. So mga frost, burst frost po ito. So yan, nagtatanong din si Bossing kung meron daw tayo mga ganyan. So yan. So ito po yung mga nakakapsule natin na barya, katulad po nito. And yan po, yung mga 10 peso natin. So medyo napakaliwanag yan. So yan, nakikita nyo naman po. Nakalagay po siya sa coin capsule. So ang coin capsule natin is 30 mm. So yan, 27 mm. So yan mga kuys, sa mga nagtatanong, so dumilim, napakadilim yan. I-ayos na natin. So sa mga nagtatanong kung saan at kung saan po pwedeng order kay Bossing, so may mga customized frame po siya. So kontakin nyo lang po siya, makipag-ugnayan tayo, and make sure po yung papa-customize po natin is yun nga po, pag-usapan nyo po mabuti. So para yung gusto nyo yung masunod, syempre. Kaya nga po customize So yun, kontakin nyo lang siya, si Bossing. Mabait po yan. Kung hindi ako nagkakamali, taga Marikina si Bossing. So yun mga kuys, kung gusto nyo order, chat nyo lang po si Bossing. And then ano nyo na lang po na galing nga po dito sa ating YouTube channel. So yun, para mayroon kayong konting discount. Yan. So yan mga coins, nga po pala, meron ako na-obserbahan doon sa tinakal natin na 2014 na double head. May konti ako na-obserbahan. So ito po. So yan, makikita nyo po dyan mga coins. Yung spot ng R, yung katulad po dun sa ating 2018. So kung mapapansin nyo dyan,
parang meron siyang upper mint mark and lower mint mark na two-headed. Ewan ko lang ha, kung ako lang yung nakapansin yan. So yan, kasi parang hindi rin yan napansin ng mga nagbebenta niyan. So possible baka tanungin din po natin muna yung opinion ng mga may hawak niyan. Then kalaunan baka i-content ulit natin. So tignan nyo mga coins, oh. Tignan nyo mabuti yung nasa picture. Yung pagkakaiba nila. Yung R, yung nag-umpisa sa R, yung Republika ng Pilipinas. And then yung isang variant is, tignan nyo po. Di ba? Halos same, halos magkaiba. Then yung mint mark, so makikita nyo medyo angat yung isa. Then yung isa, medyo sagad yung dun sa pinakababa. 'Di ba? So yan, medyo yun nga, maganda nga po, medyo ano tayo. Magaling tayong mag-observe. So yan yung isa sa mga nakita ko, parang iba siya. So yan mga coins, tanungin po muna natin yung mga collector na may hawak ng ganyan. So possible baka may dalawang variant pa nga po yan. Kung ano yung mas hard to find sa kanilang dalawa. So yan mga coins, at dito na po tayo sa ating tampok. Yan. So yan mga coins, kung medyo familiar kayo dito sa ating 2013. So ito po, tingnan nyo ito. 2013 na Boulder letters. Yan. So ito po yung ating 2013. Wanagan natin. So tingnan nyo mabuti ito mga coins, kasi may papakita ako sa inyo video na masasabi ko baka new variant po yun. So tingnan nyo po mabuti mga coins. Ito po yung 2013 na Boulder letter. So kung medyo familiar po kayo, ito po yung Boulder letter. So ito po yung tinatawag nilang medyo may price na rin to mga coins. Nasa 400 to 500 yung ganito, lalo na kung maganda yung kondisyon. Diba? Ito po yung Boulder letter. So tignan nyo po mabuti yung 2013 nya. Matataba. Labas na labas yung script. So ito po. May papakita po ako sa inyong video na masasabi ko parang iba siya eh. Dali, i-zoom na out natin yan. So ito po yung video mga coins nung sinasabi kong barya. So ito po. Yan. So titigan niyo mabuti mga coins. Tingnan niyo pong mabuti. Siya po ay 2013 na Boulder letters. Pero tignan niyo po yung condition niya. May frost po siya. So possible 2013 Boulder letters na frost. So malupit na barya yan. Possible ito po ay, hindi ko sure kung, hindi ko masasabi na na ito yung magandang kondisyon lang, kasi makikita nyo hindi siya masyadong may mga scratches na siya eh. So yung pinaka kondisyon niya, tignan nyo mabuti. May mga scratches siya, pero may frost siya. Di po ba? Nakikita nyo, maganda, napakaganda. Frost type po. So yun, alam nyo naman po, kilala nyo naman po ako. So titigan nyo po mabuti, balikan nyo lang po yung video na to, and tingnan nyo po yung coins na ating ipinakita. Ayan. Kita nyo naman, frost po siya. So hindi siya matatawag o masasabi na mint luster eh. Kasi yung mint luster, hindi po ganyan yung ng pinaka frost po niya. So kung medyo familiar po kayo dun sa frost and luster effect, so hindi po yan ganun. Hindi po ba? So ito po. Yan. Pakitaan ko po kayo ng bagong, ayan. Ito bagong bago. Halos bago to mga coins. So yan, 2013 ko. Halos tingnan nyo naman po yung mga rated niya. So kompleto pa. Maganda pa. So, makikita nyo dyan, solid na solid pa to. Mas maganda pa nga to, di hamak yung kondisyon niya dun sa nasa video eh. Pero kung makikita nyo, iba yung kondisyon ng mga coins eh. Kita nyo, maganda siya. Halos wala siyang bangas o dents, o yung scratches, halos wala. Kita nyo naman po yung yung reflection.
Diyan yung makikita mga guys na maganda pa yung barya. Kung pag tinignan nyo sa video, may makikita kayong reflection. Yan. Na solid pa talaga siya. Yan, oh. So dito sa isa, halos wala na rin talaga. Tingnan nyo. Diba? May maaninag kayo, konting-konti lang. Pero dito, halos parang nananalamin kayo. Yan. Hindi po ba? Sa reverse part. Yan, lalo na dito sa reverse part. Yan. So, kung makita nyo mga guys, yung barya na ipinakita ko. So, ulitin natin. So, ito po. So, tignan nyo mabuti mga guys. Ibang-iba siya doon sa, ano, parang may similarity siya doon sa frosted na barya. So, tingnan natin. Para siyang ganito. Tingnan nyo mga guys. Para siyang ganito. So, ito ay, frosted na 2014. Yung condition niya parang ganito mga guys, oh. Di po ba? Frosted na 2014 to, Yan. So, harap likod frosted po siya. So, yan. So, yan mga guys, comment nyo lang po kung anong possible o anong tingin nyo na variant po yan. So, possible yung mga ganyan. Ewan ko lang, para sa akin, mas rare po yan kasi ngayon lang po ako nakakita. So, ginawan ko nga po kagad ng content. Nasa ganon, yun, mai-share ko po sa inyo. So, kung ang price po nito ng mga ganito, yung 2030 natin na bold. So, kung pwede nga lang, dati nakabili ako nito, hindi ako nagkakamali, nasa 600 to 7 yung mga ganito. So, ngayon possible nasa 300 to 400 to. So, yung mga ganun mga guys, hindi ko ma-presyon pero sigurado ako mas mahal pa yun dito sa 2030 na bolder letters. Kasi halos wala pa ako nakitang ganun. So, yun pa lang, kaya sinare ko agad sa inyo. So, yun, para sa inyo, ano sa tingin nyo mga guys? Ano po ba nun? Magkano po kaya yung possible na presyo? O pwede nyong i-presyo kung may ganun kayo? Kasi kung ako, siguro kung magkakaroon ako nun, baka hindi ko bitawan. Kasi napakaganda ng barya. Parang halos same siya nito. Same siya ng 2014 na frosted. So yun mga guys, new variant, baka new variant po yan. So yun, keep on hunting lang mga guys. So stay tuned lang sa ating YouTube channel. Marami tayong mapupulot dito sa ating mga content. So yun, kung meron kayong ganun mga guys, i-comment nyo po. Boss, baka meron po ako nyan. Dinipasan nyo po sa ating FB account. So wala yun. And check po natin, silipin po natin. Baka yun, may kapatid pala yung pinakita kong barya. So hindi lang lumalabas sa iba. So yun, pasa nyo sa akin. So yun mga guys, sana may napulot tayo konting knowledge. So possible new variant po yan ng 2013. So yun, ito yung mga nag-comment nga po pala sa ating last content. So ito po. So yun, maraming salamat mga koy sa pagko-comment po ninyo. Keep on comment lang po kung may katanungan po tayo. So yun, i-message nyo lang po dito sa ating YouTube channel and then FB account. So yun. And sasagutin po natin yan dito sa ating content. So yung pagsagot natin, siyempre idaan na natin sa content. Na sa ganun, yung ibang nagsisimula is mas matuto o mas lumalim yung kaalaman dito sa mga barya natin na nagsisirculate pa. So yun lang mga guys, ingat-ingat and then sa susunod na content natin, may papakita po ako sa inyo na or may hinahanap po tayo na commemorative ng 5 piso. So yun, abangan nyo po yung next content po natin. So yun lang mga guys, ingat-ingat and God bless us all. Medyo mainit. Ingat-ingat po tayo na. So yun lang mga guys. Paalam.